Mainit na balita ngayon, mainit na pinag-uusapan itong tungkol sa pagkakatanggal kay General Nicolas Torre bilang chief ng PNP at inanunsyo na, pinanumpa na nga ang pumalit dito na si Police General Milicio Nartates. Ano mga kabunyog, mga kababayan? So kanina nag-live na ako tungkol dito kung napanood nyo na. Kaya lang sabi ko kanina, hindi ko pa alam ang buong pangyayari. Ang malinaw ngayon, kumpirmado na natin, pilit na tinatago ni Remulla, ni Junvic Remulla, ang totoong nangyayari. Kung ano-anong dahilan ang ginagamit nila sa pagsibak kay General Torre, pero hindi maniniwala ang tao doon. Galit ang taong bayan. Kung may natutuwa man sa nangyaring ito, mga DDS. Ang tuwang-tuwa mga DDS. Si Rocky nga, mayroon pang pang-iinsulto. Sinibak, si Diwata. Di ba? Mga kabunyog, ang natutuwa dito mga DDS at saka yung mga tao na may personal na galit kay Torre. Pero sa publiko, sa mamamayan, kitang-kita mo ang galit ang taong bayan. Ito na nga lang ang PNP chief na hinangaan nila at pinagkatiwalaan. Ito na nga lang ang PNP chief na kahit papano nagpapaganda ng imahe ng PNP. Tapos ngayon bigla nilang sisibakin. Tapos wala silang paliwanag na malinaw. Panoorin nyo yung press ko ni Junvic Remulla. Anong sabi niya? National security. Masama daw mabigat daw na desisyon ito tingnan nyo mga kabunyog. Anong sabi ni Junvic Remulla? Mabigat daw ang naging desisyon ng presidente sa pagtanggal kay General Torre, pero kinakailangan daw. Kinakailangan daw kasing pairalin ang batas. No man is above the law. Kailangan daw mangibabaw ang NAPOLCOM law. Tapos nung tinanong siya, so ano po ba, may violation po bang sa batas na nagawa si General Torre? Kakasuhan po ba siya criminally, administratively? Papanagutin po ba siya sa paglabag niya? Ano na naman ang sagot ni ni Remulla? Walang paglabag si General Torre. Walang ikakaso sa kanya criminally, administratively. Ay, ang labo mo naman, Junvic Remulla. Sabi mo may hindi nasunod na batas si Torre. Kailangan mangibabaw daw ang NAPOLCOM law. Kailangan daw mangibabaw ang batas. No man is above the law. Pagkatapos sasabihin, wala naman daw nalabag na batas. Ano ba talaga? Di ba ang labo nun? Anong nagawa ni General Torre? Tama Di ba? Anong nagawa ni General Torre na paglabag sa batas? Wala. And yet, ang sinasabi ni Remulla, kailangan daw mangibabaw ang batas. Tapos sabi pa ni Junvic Remulla, nagdesisyon daw ang presidente na kailangang mangibabaw ang national security. Paano naging issue ang national security dito? Hindi ko talaga maintindihan, mga kabunyog, mga kababayan. Pero isang bagay ang sigurado, masama ang loob ni General Torre. Paano natin makikitang masama ang loob ni General Torre? May naririnig ba kayo ngayon kay General Torre? Di ba? Wala. Pangalawa, sinabi mismo ni Junvic Remulla kanina sa press con, nakausap na niyo po ba si General Torre? Alam niya na po ba itong pagkakarelib sa kanya? Ano ang sabi ni Junvic Remulla? 5 beses daw ba yon? Maraming beses niya na raw tinawagan kagabi pa. Hindi daw siya sinasagot. Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Di ibig sabihin, masama ang loob ni General Torre. Ang isa pang malinaw na patunay na masama ang loob ni General Torre, hindi sumipot si General Torre sa turnover. Kahit wala pang statement si General Torre, ang linaw, masama ang loob ni General Torre. Bakit masama ang loob ni General Torre? Grabe ang sakripisyo ni General Torre. Grabe ang sakripisyo niya sa administrasyong ito. Di ba? Unang-una, imaginein mong hulihin mo si Kibuloy. Imaginein mong aristuhin mo si Duterte. Yung mga bagay na yun, walang makakagawa nun. Walang makakagawa nun. Hindi naman sa pag-ano. Tapos ngayon, ganyan ang gagawin nila kay General Torre.
Tapos may kaso pang kinakaharap si General Torre sa ombudsman. Tandaan natin, kinasuhan si General Torre ni Amy Marcos. Di ba pinapalabas ni Amy Marcos na linabag ni General Torre ang batas? Anong sabi ni General Torre? Ma'am, kasuhan nyo na lang po ako. Pero papanindigan ko po, tama ang ginawa ko. Tapos ngayon, sa tingin ba ninyo, sa ginawa ninyo kay General Torre, titigilan siya ng mga DDS? Hindi. Personal ang galit ng mga DDS kay General Torre. Personal. Si Basti lang, personal ang galit dyan. Sila Roque nga, personal ang galit. O tingnan nyo, anong title ng vlog ngayon ni Roque? Sinibak, siniwata? O, di ba insulto yun? Insulto yun. Si Panelo, tuwang-tuwa. Sabi ni Panelo, deserve niya. Deserve niya. Oh. Si Amy Marcos, tuwang-tuwa. Sabi ni Amy Marcos, sinabihan ko na kasi siya. Bakit mo naman tinanggal sa dinala sa Mindanao si Nartatis? Magagalit 'yun. Baka sa bandang huli ikaw ang bumalik sa iyo 'yan. Oh, 'di ba? Sabi ni Amy Marcos. Ibig sabihin kung sino man ang natutuwa dito sa nangyaring ito, mga DDS 'yan. Ang nakakalungkot lang, hindi naman tatantana ng mga DDS si Torre kahit wala na siya sa PNP. Kahit hindi na siya chief ng PNP. Mga kabunyog. Mga ano lang, nung isang araw nga, ang sabi pa ni Torre, napanood ko yung sabi niya, sabi ni General Torre, itong ginagawa sa aking paninira ngayon, pinapalabas nila na grabe daw ang kriminalidad. Actually, nagpi-fake news. Mga DDS ang may gawa niyan. Di ba? Ibig sabihin, hanggang sa bandang huli talaga, pinapanindigan ni Torre na ang problema ng Pilipinas, itong mga DDS na to. Tapos ngayon, biglang-bigla, igaganyan nila si Torre. Yung tao, kaya yan malakas ang loob na panindigan dahil alam niyang nasa gobyerno siya ni PBBM. Dahil chief PNP siya. Ngayon tinanggal nila. Parang itatapo nila yung tao, bahala ka na sa buhay mo ha. Kawawa naman yung tao. Unceremoniously relieved. Ang tawag ko dyan sa English, unceremoniously relieved. Masyadong masyado namang harsh yung ginawa nila kay Torre. Una, walang malinaw na dahilan na matibay, na makukumbinsi ang tao. Pangalawa, biglaan. Pangatlo, tingin ko, hindi man lang binigla na lang si Torre. Tulad ng sinabi ni dating senadora, ngayon Congresswoman Leila de Lima. Napaka-popular ni napakalapit, sa tao ni General Nicolas Torre para ganyanin nyo. Kung tatanggalin nyo siya, mayroong paliwanag na malinaw. Ito, ang ginawa sa kanya dito, gumalaw yung mga politiko. Tapos yung mga politiko, nai-insecure sa kanya. Yan ang malinaw dyan. Nai-insecure. Lalo pa nang nalaman na posible nga pala talagang pambato ito sa pagka-presidente at vice-presidente. Tinulak na ni Trillanes, Risa Hontiveros, General Torre for Vice President. Mukhang nakarating na yan dun sa mga nagpaplano. May mga minamanok sila. Ayaw nila kay General Torre. Pero sa totoo lang, kung akala nila si General Torre sa pagkakasimok na ito ay masisira sa taong bayan, hindi. Mas kayo ang masisira sa taong bayan. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.